Welcome to Wednesday Word. Yes, medyo naninibago kayo, no? Kasi nandito tayo. Pag Wednesday Word kasi, sanay tayo na naka-Zoom. Pero ngayon, hindi muna tayo mag-Zoom. Mag-Zoom tayo next Wednesday. Okay? So ngayon, gusto kong puntahan natin yung Bible natin. Baka mamaya, yung Bible ninyo nawawala na. Nandiyan pa ba yung Bible nyo? Sa tingin nyo, meron kayong makukuhang Bible ngayon? Yung hindi gadget? Well, siguro iba hindi prepared. Sige, kahit gadget na lang, pwede na rin yan. Pero kung if you have your own Bible, mas maganda yung ating physical Bible. But anyway, kung gadget man yan, pwede na yan. So ngayon, pag-usapan natin dito sa Wednesday Word ay ang salita siyempre ng ating Panginoon. Wala namang iba tayong mag-uusapan dito. At ang tanong ko lang dito ay, sa tingin nyo kaya napapansin kayo ni Lord? Pastor naman eh. Oo, yun ang tanong ko ngayon. Sa tingin nyo kaya napapansin kayo ni Lord? Kasi may iba sa inyo nagtatampo sa Panginoon. Minsan ang tanong niya, napapansin pa kaya ako ni Lord? At ang masaklap dyan ay yung, naririnig kaya ako ni Lord? Bakit naman? Kasi dami ko ng prayer, parang hindi yata ako napapansin ni Lord eh. So yun ang pag-uusapan natin. So ngayon, gusto kong dalhin kayo sa idea na ang isipan nyo, dapat alisin nyo yung pananaw na hindi tayo napapansin ni Lord. Pero kasi ang title natin ngayon ay, Did God notice you? Did God notice you? Sapagkat maraming ginawang mga himala ang Panginoon at ang Diyos naman, pag gumawa ng himala, nanuroon siya. Pero alam niyo, meron siyang ginawang himala na ang sabi ng Bible ay may lumabas sa kanya kapangyarihan nung siya ay gumawa ng himala. Ito yung babae na inaagasan ng 12 taon. So, ito ay napag-aralan na natin noon. Pero kakaibang mensahe binigay sa atin dito ng Panginoon. Kaya kung meron kayong Bible sa aklat ng Lucas chapter 8, samahan ninyo ako. Luke chapter 8, ang babasahin natin ay yung verse 43 hanggang verse 48. Ito sabi ng Bible. A woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. Siya ay inaagasan ng 12 taon. Sabi dito ng Bible, no one could heal her. Walang sino mang makapagpagaling sa kanya. She came up behind him and touched the edge of the cloak, and immediately her bleeding stopped. Ibig sabihin, nung siya ay nandoon sa kalagayan, hirap na siya, 12 taon na siyang dinudugo, hindi niya alam kung anong gagawin niya hanggang sa nung narinig niya tong Jesus na to ay hindi na siya pumayag na hindi siya makalapit. So nung lumapit siya sa Panginoon, sabi niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng kanyang damit, gagaling ako. At nahawakan nga niya. Ngayon, nung may lumabas na kapangyarihan sa Panginoon bilang pagpapagaling sa kanya, sabi ni Lord sa verse 45, Who touched me? Jesus asked. When they all denied it, Peter said, Master, the people are crowding and pressing against you. Kumbaga, kayo ay binubunggo-bunggo ng mga taas, tatanong nyo kung sino ang bumunggo sa inyo. But Jesus said, someone touched me. I know that power has gone out from me. Then the woman, seeing she could not go unnoticed, came trembling and fell at his feet. In the presence of all the people, she told why she had touched him and how she had been instantly healed. Then he said to her, Daughter, your faith has healed you. Go in peace. So, shall we pray? Tayo manalangin muna. Sa pag-aaral natin ng salita ay pagpapatuloy natin ito pagkatapos natin mag-pray. Lord, we thank you for tonight. Salamat, Panginoon, sa Wednesday Word at ang iyong mga anak ay narinito, Panginoon, pang sama-sama kami na amin po, Panginoong pagdili-dilihin, Panginoon, ang iyong mga salita. Thank you, Lord, for this opportunity na makapag-aral kami, Panginoon, ngayong Wednesday night. At hayaan mo, Panginoon, po ay magbigay sa amin ng kalakasang spiritual at ma-recharge kami spiritually ngayon pong gabi. Salamat, Panginoon, pagpalaan niyo pong bawat sa amin, nasaan man kami naroon. At sino man na makakapanood, Lord, ng video na ito, i-bless mo po siya. Salamat, Ama, ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. So, question, did God notice you? Ikaw ba ay napansin ni Lord? Dito kasi, sabi ng Bible, ay naglabas si Lord ng kapangyarihan niya. Sabihin, nagpaglabas siya ng kapangyarihan ng pagpapagaling, pero itong babaeng kwento ng Bible ay grabe ang kanyang dinanas. Sobra-sobra ang kanyang dinanas. Ano ang kanyang dinanas? Sabi nito ng Bible, 12 years na siyang dinudugo. Umaga, tanghali, gabi, paggising ng umaga, tanghali, gabi, uulit-ulit yan, umaga, tanghali, gabi, araw-araw for 12 years siya dinudugo. And she doesn't know where to go and what to do. Kaya dito, sabi dito ng Bible, kung mababasa ninyo, siya ay lumapit sa Panginoon.
Nung nakita niya na si Jesus ay pinagkakaguluhan ng mga tao, siya ay nagpasya na kailangang lumapit ako sa Panginoon at siya ang magbibigay sa akin ng kagaling. Ngayon, tanong, gumaling ba siya? Oo, gumaling. Pero paano siya gumaling? Dito, ang sabi dito ng Bible, kung titingnan ninyo mabuti, ang kanyang kagalingan, naranasan niya nung sinabi niya sa kanyang sarili, mahawakan ko mo lamang ang laylayan ng kanyang damit, ako'y gagaling na. At nahawakan nga niya. So, ano masasabi niyo dito? Bakit siya napansin ng ating Panginoon na meron nga lumabas sa aking kapangyarihan, sabi ni Lord. At yun nga yung pagpapagaling niya dito sa babaeng ito. So, ano masasabi niyo dito sa uri ng pananampalataya ng babaeng ito? Bakit ang Panginoon ay napansin niya na meron sa kanyang humipo na hindi basta siya nabunggo lang o hinipo lang. Alam niya, merong kakaiba doon sa hipo na yon. So what kind of faith was that? Kasi ang alam natin, ang sabi ng babae, mahipo lang yung laylayan ng kanyang damit. It was faith. Number one, it was a faith of desperation. Ito yung pananampalataya na desperado na. Kasi wala na siyang ibang pwedeng lapitan. Lord, pag hindi ka pa kumilos, wala na po akong mapupuntahan na makapagpapagaling sa akin. Lord, pag hindi po kayo gumalaw, kawawa po ako, magpapatuloy ang aking paghihirap na ito na 12 taon na ngayon at pwede pa itong ma-extend kapag hindi po ako gumaling sa iyo. Dito sabi dito ng Bible, it was a touch of desperation. Bakit desperation? Sapagkat 12 taon na siyang inaagasan. At ang sabi dito ng Bible, bukod sa 12 years niya, hindi rin siya nakaranas ng pagginhawa ng kanyang physical na katawan. Pahina ng pahina ang kanyang katawang physical. So, unang-una, sabi nga natin, 12 years. So, physically, nanghihina siya. Physically, siya din naman ay nanghihina sapagkat 12 taon yun. Alam niyo naman yung ibang mga kababaihan, pag sila ay may, pardon my word, ano? Pag meron silang tinatawag na monthly visit, minsan 3 days, 4 days lang nakahigaya kasi pakiramdam nila ay nanghihina sila, nalalambot sila, masakit, sabi nila. So, meron ganyan sitwasyon. Pero ito, 12 years. So, ang punto natin, ayaw niya na magpatuloy yon. Nagkaroon siya ng damdamin na this must be stopped. So, out of her desperation, tumawag siya sa Panginoon at nakaranas siya ng kagalingan. Ito yung mga gusto kong makita ninyo na kung gusto talaga natin ng pagbabago sa buhay natin, huwag kang lalapit kung kani-kanino. Pag desperado ka, ang lapit sa Diyos. Dahil dito, sabi dito ng Bible, he had been with the people na pwede siyang kapagpagaling sa kanya, mga doktor, pero sabi ng Bible, she had been worse. Kumbaga, mas lumala yung kanyang naranasan. Pero dito, sabi niya, hindi pwedeng ganito. Ang alam ko, meron pang pag-asa si Lord John. Kaya nang lumapit siya kay Lord, the miracle happened. So, tanong ganito, napansin ka ba ni Lord pag nagpe-pray ka? Siya napansin, no? At ang sabi dito ng Bible, hindi pa sila magkaharapan nung makaranas siya ng himala. Ramdam ni Lord, may tumawag sa kanya, may lumapit sa kanya, may humawak sa kanya na kakaiba yung faith. Kaya napansin yung babae. Kaya nga dito, yung babae ay nalaman niyang grabe, wala palang lusot kay Lord. Kaya siya ngayon ay humarap sa Lord at nagpanikluhod sa Lord, sorry po. Kasi po, Panginoon, dineclare niya, sinabi niya kung ano yung nangyayari nung siya lumapit sa Panginoon, humawak doon sa laylayan. So ito nga, mapapasin niyo, ang sabi dito ng Bible, it was a faith of desperation. Na pag nakita ni Lord na desperado ka, si Lord nakikinig. Pag nakita ni Lord na wala ka ibang inaasahan, kundi siya lang, si Lord nakikinig. Pero tanong, siya lang ba talaga inaasahan o may iba ka pang inaasahan? Pag may iba ka pang inaasahan bukod kay Lord, hindi mo mararanasan yon. Dito kasi wala na siyang maasahan. Siya ay 12 taong inaagasan. Tapos yung kanyang pera na ubos lahat dahil sa mga doktor na ang sabi ng Bible, hindi nga siya umayos, hindi siya gumaling, lalo pa siyang lumala. So dito, wala ka ng pera, ang lakas mo ay paubos na, tapos may sakit ka pa, kanino ka ba lalapit? Sa Diyos lang talaga ang pwede mong kapitan. Kaya dito, napansin ng Lord John na merong humawak sa kanya. Sabi niya, sino yon? Sabi nga ni Peter, Lord, ano ba? Dahil mo bumunggo sa'yo. Oo nga, alam mo, dahil mo bumunggo sa akin. Pero kumbaga, ibang bunggo yun. May naramdaman ako kakaiba, totoong-totoo yun. Meron siyang pangangailangan sa akin. Kaya si Lord, nagpakawala ng himala. Kaya tanong kita, kumusta ka ngayong gabi? Wednesday word natin ngayon, pero ang question ko lang is, did God notice you?
Ang pananampalataya mo ba ay kapansin-pansin sa harapan ng Diyos? Ikaw ba ay magsasabi na, Lord, ito pong request ko, ito ba ay desperado ba? O hindi ka masyadong tumatawag kasi parang hindi mo naman masyadong kailangan. At kaya hindi ka masyadong tumatawag kasi may panggastos ka. Kaya hindi ka masyadong tumatawag, may iba kang inaasahan. Tandaan nyo, ang nakapagpapagalaw ng himala ay yung kalagayan na ang Diyos na lang ang yung inaasahan. Ito yung sinasabi natin na touch of desperation. Number 2, hindi lang yung touch of desperation, ito yung tinatawag ko na touch with declaration. Nag-declare siya. Ano ang kanyang dineclare? Ang dineclare niya, mahawakan ko lamang ang laylayan ng kanyang damit. Tiyak, gagaling ako. Nangyari ba? Nangyari. Dito, sabi dito ng Bible, yung kanyang karamdaman ay gumaling kaagad. Baga, her bleeding stopped. Yung laylayan ng damit ni Jesus, nung mahawakan niya, yung clothes na yan, yung laylayan nung hawakan niya, siya gumaling. Before that, wala pa eh. Hindi pa niya nahawakan, nag-declare na siya. Mahawakan ko lang yun, gagaling ako. And it happened. Kumusta ka? Ano na ba ang mga declaration mo? Ang mga declaration natin, puro nakakaawa. Yung lagi tayong biktima. Bakit kaya hindi ako gumaling-galing? Bakit kaya lagi na lang ako mahirap? Bakit kaya wala akong laging pera? Bakit kaya ang buhay ko parang pinabayaan na ako ng mundo? Puro negative. When you have to declare something, be sure it's positive. It is a positive na galing sa Word of God. Dapat ang sinasabi mo, mga positibong binabanggit ng banal na kasulatan. Huwag ka dapat nagpapahayag ng mga negatibong mga salita. Sa dami ng pwede mong ilabas sa bibig mo, huwag negative, positive. Pero dito ang sabi niya, she was in a very desperate situation, yet what came out from her mouth were positive words. Mahawakan ko lang. At nahawakan nga. It was a declaration. What did you declare when you are desperate? Pag ikaw ay nahihirapan, ano ang iyong sinasabi? Ano ang iyong bukong bibig? Ito ba ay positibo pa rin o negatibo? Why? Because what comes from your mouth will direct your life. Kumbaga, kung ano lumalabas sa bibig mo, siya yung magdidirect sa iyo sa lahat ng iyong ginagawa. Kaya dito, gusto kong sabihin na tayong lahat ng mga Kristiyano na maging maingat tayo sa mga inilalabas natin sa bibig natin. Ano ang dinideclare mo? Dito nung mag-declare siya noon, out her desperation, nagkaroon siya ng great declaration na mahawakan ko lang, hihinto ang aking pagdurugo, ako'y gagaling. Nangyari ba? Nangyari. God honors your declaration, especially kapag wala kang inaasahan, kundi Diyos lamang. Kaya mga kapatid, tandaan niyo mabuti, sinasabi ng banal na kasulatan, dito sa binabasa natin, sa panahon ng kagipitan, laging tiyak na Diyos lang ang iyong maasahan. Lagi mong iisipin yan. Kaya when you want to declare, when you have to say words, be sure those words were positive words of God na makikita mo sa banal na kasulatan. So, anong klaseng pananampalataya? Meron ang babaeng ito na nagpakilos na sa Panginoon, makapagbigay siya, makapag-release siya ng himala. It was a touch of desperation. And number 2, it was a touch of declaration. And number 3, hindi lamang yun, kundi pag binasa niyo yung sabi ng Bible, it was also a touch of determination. Why touch of determination? Grabe ha, malata na siya. Kung ako sa kanya, hindi na ako makipagbungguan. Aasa na lang ako sa tabi ng kalsada, aantayin ko na lang siyang dumating. Yung ba ginawa niya? Hindi. May lakas pa siya. Kapag meron ka pang lakas, kumilos ka pa. Huwag ka naghihiga pag may lakas ka pa. Pero pag hindi mo na kaya, okay lang. Pero pag may lakas ka pa, hinahanap din na yung Lord minsan ng effort mo eh. Kaya nga sabi ng iba ay, faith without work is dead. Yes, you believe in God, but you have to do something. Huwag kang maghihiga. May lakas ka, ginagamit mo sa lakas mo, nonood mo lang ng mga TV, ng Netflix, kung ano. Doon mo ginagamit yung lakas mo. Tapos lalapit ka sa Diyos, tapos walang sagot, sisisihin mo si Lord. Huwag mo sisisihin si Lord. Dito, sinasabi lang natin ay, hanggat may lakas ka pa, kumilos ka. Siya kumilos, kahit nanlalata, determinado siyang makalapit kay Jesus at mahawakan yung kanyang laylayan. Isipin mo ano mga nararamdaman niya? She was weak. Physically, 12 years na inaagasan. Tapos, physically, naubos ang kanyang pera. Sino bang mga tao ang sumisigla ka doon pag walang pera? Tanongin niyo yung mga misis niyo, yung mga nanay niyo pag walang pera. Naku, masakit ang ulo niyan, masakit ang katawan, kung ano nararamdaman niyan. At kung minsan, hindi na yan makagalaw. Kasi nga, dahil sa kanyang
kalalagay na nanlalambot siya. Kaya minsan ang biro ng mga tatay sa mga misis, wala ka lang pera. Pag may pera, kita mo, lalakas ka. Pero alam nyo, kaya ko naman ito binabanggit. Kasi, it was a touch of determination. Lord, mahawakan ko lang ang laylayan mo. Dahil determinado siyang mahawakan, umabot Nakarating doon sa laylayan, nahawakan Pero hindi niya ikinatwiran, nagawang lisensya yung, Lord, nanlalata na ako Lord, hindi ako pinagaling ng mga doktor Lord, kawawa naman ako. Hindi siya nagpa-victim style. Ang ugali ng mga Kristiyano, laging pa-victim style. Kawawa naman siya, pinabayaan na siya, walang pumapansin sa kanya, dapat na siyang magpakamatay, kailangan na wala na siyang gagawin, magtatamad-tamara na lang siya, maghihiga-higa na lang siya, aasa na lang sa Diyos. Pwede ba? As long as you can move. As long as you can move. Pero pag hindi ka na makagalaw, may sakit ka talaga Wala tayong magagawa doon. Pero kung kaya mong gumalaw, katulad ng babae ito, gumalaw ka. Nalalambot siya pero determinado. Anong pangarap niya? Makarating man lang ako doon sa laylayan ng damit ni Jesus. At nahawakan niya, determinado siya, nalalambot na yun Naubos ang pera niya, lalo siyang naghirap. Tapos sa 12 taong inaasahan, lalong nanghihina. Kaya, kung ikaw ay merong dinadala ngayon na problema, na gusto mong pag-pray dito sa Wednesday Word, tanong, have you done all your efforts? Nagawa mo na ba ang lahat ng dapat mong gawin? O hindi pa? Kasi kung hindi mo pa nagagawa lahat ng dapat mong gawin, may magagawa ka pa, kumilos ka pa. Huwag mo lahat iasa sa mga bagay-bagay sa paligid natin, tapos ikaw ay walang gagawin. As long as you can move. Dito sabi ng Bible, physically, she moved. Kahit nanghihina na siya. Financially, inisip niya, wala na akong pera, inubos ako ng mga doktor, na hindi naman ako gumaling. Wow, nakapanghihina yun. Naubos ang lahat-lahat sa'yo. And socially, maybe people will notice her. Pero walang binanggit dito na gano'n. Pero ang punto ko lang, nakakababa ng self-esteem kasi yun Yung alam mo, meron kang karamdaman na 12 taon na. Tagal na, ba't naman ito hindi gumagaling? But we thank the Lord. Sapagkat marami na tayong answered prayer tayo sa JCIWC. At ikaw mismo, magpapatotoo, maraming beses na kumilos sa'yo si Lord. Kaya ko lang ito binabanggit. Sana isipin mo, anong klaseng pananampalataya ba meron ba ako? Yung bang pananampalataya ko, kapansin-pansin kaya? Kasi dito sabi ng Bible, napansin ni Lord, may kumawala sa kanyang kapangyarihan. Ano sabi niya? Who touched me? Lord naman, sabi ni Peter. Ang dami dito nagbubungguan Tapos sasabihin mo ngayon kung sino ang sa'yo ay bumunggo. Yung pala talaga may bumunggo nga, may humawak sa kanya. Laylayan. Ito ang babae ito. Kaya ano nangyari? Sa babae, tingnan niyo. Sabi ng babae rito sa verse 48, sabi niya, sa 47, and then the woman seeing that she could not go unnoticed, nung malaman ng babae na hindi pala siya pwedeng makaalis ng hindi malalaman ni Jesus na may nangyari sa kanya, natakot siya at nangangatal na siya ay nagpatira pa kay Jesus. At ang sabi niya, in the presence of all the people, she told why she had touched him and how she had been instantly healed. Then the Lord said to her, daughter, your faith has healed you. Go in peace. Humayo ka ng payapa sapagkat pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Yes, ito ang sasabi natin na faith Anong klaseng pananampalataya? It was a faith with declaration. It was a faith with desperation, and it was a faith with determination. Anong point natin? Hanggat may magagawa ka, kumilos ka. Oo, nagpe-pray ka, but you have to do something. Tapos pag lumapit ka sa Panginoon, ipakita mong Lord, ikaw lang inaasahan ko. It must be a faith with desperation. And also, it must be a faith with declaration. You declare, Lord, you're the only hope I have. Lord, ngayon pong Wednesday Word, umattend po ako. Dala-dala ko yung aking kabigatan. Ikaw lang po, Panginoon, ang inaasahan ko nakikilos sa aking buhay. Amen? So, tandaan po ninyo, kung meron kayong mga prayer request, si Lord nakikinig. Pakita mo lang kay Lord na siya lang ay yung inaasahan at hindi ibang bagay. So, sabi natin, siya lamang, walang iba. Kaya nang lumapit siya kay Lord, sabi niya, Lord, mahawakan ko lang laylayan ng iyong damit. Alam ko, gagaling ako. And God granted it.
Pag nakita ni Lord na siya lang inaasahan mo, kikilos siya sa buhay mo. Pag nakita ni Lord na ginawa mo na ang lahat, kikilos siya sa buhay mo. Amen? So, ano ang conclusion ng mensahe ito? Tandaan nyo ang ating theme ay, did God notice you? Napansin ka ba ni Lord? Katulad ng babaeng ito. Did God notice you? Tandaan niyo, sabi ng Bible, doon sa babae, your faith has healed you. So what kind of faith this woman had? Ulitin uli, it was a faith with desperation. It was a faith with declaration. And it was a faith with determination. So ano ang conclusion ng mensahe ito? Faith is not a belief without proof, but trust without reservation. Yun ang pananampalataya. Dapat, ano ibig sabihin ito sa Tagalog? Ang pananampalataya ay hindi lang basta paniniwala, pero wala namang katibayan. Ang pananampalataya ay pagtitiwala na walang pag-aalilangan. Amen? So maraming salamat mga kapatid. God bless you all. Tapos na po tayo sa ating Wednesday Word, but please stay put. Pagpe-pray po tayo, mag-pray natin ang lahat ng ating mga importante pinagpe-pray sa Wednesday Word. Shall we bow our heads, please? Lord, we thank you for tonight. Thank you for your word na aming pinag-aralan ngayon, Panginoon, sa Wednesday Word. Lord, I do pray lahat, Panginoon, ng prayer request ng iyong mga anak. Panginoon, lalo-lalo pa sa aming bansa, Panginoon, pakialaman niyo po. Lord, ang West Philippine Sea, Panginoon, pakialaman niyo, Panginoon, at mangyari ang dapat mangyari, lalo na, Panginoon, ng mga pag-aari ng bansang Pilipinas. Lord, we also pray sa mga Christian churches, Lord, na humahayo intentionally to reach out for more souls. Lord, i-bless mo po sila, Panginoon. Lord, we pray for our government, our country, Panginoon, ang aming mahal na Pangulo, ang aming mga senador, mga congressman, lahat, Panginoon, na umuugit sa aming pamahalaan, pagpalain niyo po sila. Lumikha kayo ng pagbabago sa Senado, sa Congress, Panginoon, at ayusin mo, Panginoon, ang aming bansa. Lord, protektahan mo ang aming bansa. I pray also lahat ng mga prayer requests ng mga members ng JCIWC family. Lord, every request na meron sila, Panginoon, bigyan niyo po ito ng katugunan at mag-glorify ang pangalan sa kanilang mga pamilya, and let them bring themselves, Lord, with their loved ones and friends, including their colleagues, Panginoon, and relatives, sa iyong bahay-sambahay this coming Sunday. Pagpalain mo, Panginoon, na iyong gawain sa Sunday, Panginoon, at kayo, Panginoon, lamang ang maitaas. Lord, continue to save souls, Panginoon. Magpadala kayo ng mga bago na akay ng iyong mga anak. Maraming pong salamat. Purihin ang iyong banal na pangalan. Kayo pong maitaas at mag-glorify sa aming mga buhay. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, magandang gabi sa inyo lahat. Welcome sa ating Wednesday Word. God bless you all, and bye for now.